Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shout out sa iyo Tristan Basaliso. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa Hubei ang Divine River Pavilion kung saan ang hangin ay puno pa rin ng tensyon matapos ang isang madugong tapatan sa daungan. Wika ng tauhan habang nagbibigay ng ulat. Ang ating young leader, ang Heavenly Secret Special Guest, at ang ilan pa ay bumaba sa ang harbor at agad na nakipagbakbakan ng walang takot laban sa mga Steel Sword Demons. Hinarap ni Gang Yachi ang kanyang tauhan ng may matikas na paninindigan para malaman ang resulta ng labanan. Tanong ni Gang Yachi, kumusta ang nangyari? Napakalupit na ulat ang isinukli ng kanyang tauhan na yayanig sa kumpiyansa ng sinuman. Wika nito, ang kabuuan ng Steel Sword Demons ay napatay kasama ang 150 sa 200 na malakas na miyembro ng Ghostly Valley Palace Squad. Literal na napatigil ang hininga ni Gang Yachi sa bilis ng mga pangyayari. Wika ni Gang Yachi, agad-agad. Paano naman ang mga natitirang puwersa? Bumasag ang boses ng tauhan nang may bahid ng pagtataka sa kanyang mukha. Wika nito, yun nga ang medyo nakakapanibago. Ang natitirang 50 sa kanila ay patungo sa timog sa halip na habulin ang special guest. Sabi ni Gang Yachi habang sinusuri ang bawat galaw ng kalaban, hindi ko inaakala na aatras ang elite squad ng Steel Blood Fortress. Saan kaya sila pupunta? Yanig ang buong silid nang mabilis na pumasok ang isang mensahero habang mabilis na tumatakbo. Sigaw ng messenger, young leader, ito ay apurahan. Ang sikretong kuta ng Steel Blood Fortress ay nabunyag na. Mayroong 2 lokasyon, isa sa gitna ng Hubei, at isa sa timog. Ang mga organisasyong na itinuturing na kaaway ang Steel Blood Fortress ay papunta na sa parehong lokasyon. Hinarap siya ni Gang Yachi nang may nanlilisik na mga mata sa tindi ng realisasyon. Wika ni Gang Yachi, kung ganoon, ang natitirang 50 ng Ghostly Valley Palace Squad ba ay patungo sa mga lokasyon na yun? Sa tingin ko ay napakalaki ng posibilidad niyan, mabilis na sagot ng mensahero. Dito na binitawan ni Gang Yachi ang isang katanungan na yayanig sa katahimikan ng silid. Wika ni Gang Yachi, sino ang maglalabas ng ganyang impormasyon sa ganitong oras? Sabi ni Gang Yachi sa kanyang isip habang nagsisimulang pagpawisan sa tindi ng gulat, sinadya ito para magkaroon ng ambush sa mga sikretong kutang yun. Kung mayroon pang ibang organisasyon na aatake sa mga puwersang humahabol sa young leader bukod sa House Sect, ito ay walang iba kundi ang Heavenly Demon Divine Cult. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa paglabas ng tunay na tigre ng Miriam, habang ang anino ng demonic cult ay dahan-daang bumabalot sa buong Hubei para protektahan ang kanilang young leader. Ang isang lalaki na nakatadhana na maging pinakamalakas na Demon Lord sa kasaysayan ay kasalukuyang pinuprotektahan ng kanyang faction. Gagawin ng Heavenly Demon Divine Cult ang lahat para pangalagaan ang isang taong katulad niya. Ang impormasyon ay isang bagay na mas nakamamatay at mas matalas kaysa sa militar. Ang Heavenly Demon Divine Cult ay nagpakalat ng impormasyon ng lihim mula sa malayo para lituhin at gambalain ang Steel Blood Fortress. Sabi ni Gang Yachi sa kanyang isip habang nanginginig sa tindi ng realisasyon, nakakatakot ang lakas ng intel ng Divine Cult. Hinarap ni Gang Yachi ang kanyang mga tauhan ng may matikas na paninindigan at binitawan ang kanyang utos. Wika ni Gang Yachi, hindi na magagawang ituon ng Steel Blood Fortress ang kanilang kapangyarihan sa special guest. Sa halip, ipadala ang 70% ng mga informant na nakadispatch sa Steel Blood Fortress patungo sa Righteous Heavenly Alliance. Opo, sir. Matikas na sagot ng kanyang tauhan. Samantala, lumipat ang eksena sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult Military Office kung saan makikita ang General Strategist na si Ho Yosong habang kinakamot ang kanyang tainga. Wika ni Ho Yosong, mayroon bang nagsasalita ng masama tungkol sa akin? Bakit napakakati ng aking tainga? Hinipan niya ito nang matapos makuha ang dumi. Wika niya, phew, hay naku, ang laki nito. Yanig ang buong silid nang dumating ang isang tauhan para sa isang apurahang ulat na yayanig sa katahimikan. Wika ng mensahero, General Strategist, ang young leader ay nakarating na sa Divine River Pavilion sa Yikang. Magaling, tipid na sagot ni Ho Yosong habang nanatiling seryoso ang kanyang mukha. Sabi ni Ho Yosong sa kanyang isip habang sinusuri ang bawat galaw sa kanilang madugong plano, ayos, nagiging maayos ang takbo ng mga bagay sa ngayon.
Gayunpaman, si Gang Yachi, nabalitaan ko na siya ay isang pambihirang henyo na pinahahalagahan ng Hao sect, pero hindi ko inasahan na magiging ganito siya kahusay. Ang maling impormasyon at iba't ibang ruta na kinuha ng mga informant para lituhin ang Righteous Heavenly Alliance. Isang lambat ng impormasyon na tinipon para masiguro ang seguridad ng young leader habang naglalakbay. Tumingin ang general strategist sa mapa habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng politikal na kalkulasyon. Napakabangis. Mukhang ang bawat hakbang ng ating bida ay formal ng binabantayan ng pinakamatalas na isipan ng demonic cult habang ang buong Miriam ay dahan-daang nahuhulog sa kanilang bitag. Seryoso niyang sinuri ang sitwasyon sa Jongyuan habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng paghanga. Sabi ni Ho Yosong sa kanyang isip, aabutin ng Righteous Heavenly Alliance ng kahit 2 linggo para malaman kung aling impormasyon ang peke at alin ang totoo. Ang pagsasagawa ng ganoong komplikadong plano sa totoong buhay, karapat-dapat siyang tawaging henyo. Hindi ko rin sigurado kung magagawa ko ang ganitong bagay, ngunit biglang nagbago ang kanyang mood at pinalakas ang kanyang sariling kumpiyansa. Wika ni Ho Yosong, siyempre kaya ko. Isa akong superior genius. Samantala, balik tayo sa Yangtze River kung saan ang isang passenger ship ay bumabagtas sa gitna ng makapal na hamog. Binalot ng misteryo ang paligid habang nag-uusap ang mga tao sa loob ng barko. Ang tindi ng hamog ngayon, obserba ng isa. Tama, wala na akong makita sa harap ko ng maayos, pagsang-ayon ng kasama niya. Ngunit literal na napatigil ang mundo ng lahat nang makakita sila ng mga labi ng isang wasak na barko na lumulutang sa ilog. Yanig ang kanilang kaisipan sa tindi ng nakakangilabot na tanawing bumubulaga sa kanila. Ha? Ano yan? Tao ba yan? Takang tanong ng isang pasahero habang nagsisimulang manginig sa takot. Naku po, patay na ba silang lahat? Sigaw ng isa pa sa tindi ng pighati. Ilan sila? Usisa ng iba habang binalot ng dambuhalang hilakbot. Sino ang gagawa ng ganitong karumal-dumal na bagay? Hindi gawa ng tao, bumasag ang boses ng isang nakatatanda ng may matikas na paninindigan. Ang dragon ng Yangtze River ay tiyak na nagalit at nagpadala ng demonyo para patayin sila. Napakalupit na alamat ang nagsimulang mabuo. Ang pinakamasamang demonyo na isinilang mula sa galit ng Diyos ng tubig, ang Dragon King. Dahan-daang kumalat ang mga bali-balita tungkol sa Dragon Emblazoned Llama sa gitna ng mga tao, na yayanig sa buong Miriam. Pagkalipas ng 3 araw sa Hubeiik ang Divine River Pavilion, maagang nagising si Angwa at literal na napahikab pa habang lumalabas ng kanyang silid. Ha! Young leader! Nakita niya ang ating bida na si Sorayang na kasalukuyang nagme-meditate ng may napakaseryosong presensya. Sabi ni Angwa sa kanyang isip habang binalot ng kuryusidad, nag-eensayo siya ng ganito kaaga. Pakiramdam ko ay hindi ko siya dapat istorbohin. Babalik na lang ako sa loob. Ngunit sa isang pikit mata, bumasag ang napakalamig na boses ng ating bida. Wika ni Sorayang, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng yan. Nagtaka at bahagyang kinabahan si Angwa sa tindi ng instinto ng ating lodi. Wika ni Angwa, alam mo na pala. Pasensya na. Hinarap siya ni Sorayang ng may napakakalmadong tono at binitawan ng isang utos na puno ng pag-aalala. Wika ng ating bida, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Halika, maupo ka rito. Ang pulso mo. Nagtatakang wika ni Angwa, okay. Hinarap ng ating bida si Angwa ng may napakakalmadong tono habang sinusuri ang daloy ng lakas nito. Dito na chinek ng ating bida ang pulso ni Angwa ng may matalas na obserbasyon. Wika ni Sorayang, mahusay ang pag-eensayo mo ng iyong internal energy. Magaling, hehe, mahinang tawa ni Angwa habang binalot ng dambuhalang katuwaan ang kanyang mukha. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng paghanga, naramdaman ko na rin ito noon. Talagang may talento siya rito. Bumanat muli ang ating lodi ng may matikas na paninindigan. Wika ng ating bida, gusto mo bang matuto ng martial arts ng maayos? Literal na napatigil ang hininga ni Angwa sa tindi ng gulat. Wika ni Angwa, ako, ayos lang ba yun? Anong ibig mong sabihin? Hindi naman ito espesyal. Lahat ay ginagawa ito, napakakalmadong sagot ni Sorayang habang nananatiling seryoso ang kanyang mukha. Ngunit nag-aalinlangan pa rin ang dalaga dahil sa tindi ng respeto niya sa ating bida. Wika ni Angwa, pero,
pakiramdam ko ay sasayangin ko lang ang iyong mahalagang oras. Napaka-solid na paninigurado ang isinalubong ng ating bida. Wika ng ating bida, ang pagtuturo sa iyo ng mag-isa ay hindi kukuha ng ganoong karaming oras. Huwag mong alalahanin ang ganyang bagay. Hehe, muling tugon ni Angwa. Dito na binitawan ni Sorayang ang isang dambuhalang kaisipan na yayanig sa pananaw ni Angwa tungkol sa kaligtasan. Wika ng ating bida, nagtanong lang ako kung gusto mong matuto sa iisang dahilan. Hindi ito mangyayari, pero paano kung dumating talaga ang sitwasyon na hindi kita mapoprotektahan? Kung mangyari yun, kailangan mong takasan ang panganib ng mag-isa. Ang pag-aaral ng martial arts ay higit pa sa isang pangangailangan kaysa sa isang pagpipilian. Nagtatanong ako dahil gusto kong malaman kung ano ang gusto mo. Hindi mo kailangang mag-aral kung ayaw mo. Hinarap siya ni Angwa ng may matikas na paninindigan at binitawan ang kanyang tunay na saloobin. Wika ni Angwa, gusto kong matuto. Bagaman, hindi lang para maging mas malakas. Kung ganoon, tanong ng ating bida, dahil ayaw kong maging pabigat sa iyo. Dahil maaari akong makatulong sa iyo, pagtatapat ng dalaga. Hindi, pinal na hirit ni Sorayang na nagpabagsak sa balikat ni Angwa. Naguguluhang tanong ng dalaga. Napakalupit na prinsipyo ang ibinagsak ng ating bida na nagpatahimik sa buong paligid. Wika ni Sorayang, kung gusto mong matuto para sa iyong sariling kaligtasan, ituturo ko sa iyo sa abot ng aking makakaya. Gayunpaman, kung ito ay para tulungan ako, gusto kong sabihin sa iyo na hindi na kailangan. Siyempre, ako. Tanging naisagot ni Angwa habang binalot ng dambuhalang realisasyon. Mukhang ang ugnayan sa pagitan ng ating bida at ni Angwa ay dahan-daang lumalalim sa ilalim ng mga aral ng sining ng pakikipaglaban at ng hindi matitinag na paninindigan ni Sorayang. Hinarap ni Sorayang ang dalaga ng may matikas na paninindigan habang binalot sila ng isang napakabigat na atmosfera. Wika ng ating bida, alam ko. Marami ka na ring nagawa para sa akin hanggang ngayon. Hindi ko man ito naipahayag, pero wala kang ideya kung gaano kalaki ang naitulong mo sa akin. Literal na napapaluha ang mga mata ni Angwa sa tindi ng emosyon habang nakatingin sa ating bida. Ngunit binitawan ni Sorayang ang isang napakalupit na realisasyon tungkol sa takbo ng kanilang organisasyon. Wika ng ating bida, gayunpaman, ayaw kong kalimutan mo ang iyong tungkulin. Iba ka kay Dongpil. Si Dongpil ay pinili para protektahan ako simula pa lang. Ang kanyang papel ay maging isang gwardya. Pero hindi ito para sa iyo. Kailangan mo lang gawin ang iyong mga tungkulin. Hindi mo kailangang lumampas doon. Ang isang organisasyon ay kumpleto kapag ang lahat ay nasa kanilang tamang posisyon, ginagampanan ang kanilang sariling mga tungkulin. Sa hindi kalayuan, nakita ng tapat na si Dongpil ang dalawa at napatigil sa gulat. Wika ni Dongpil, young leader at Angwa. Ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang matikas na paliwanag na yayanig sa pananaw ng dalaga. Wika ni Sorayang, marahil, darating ang araw na kakailanganin ko ang iyong martial arts, pero bago yon, kailangan mo lang mag-focus sa iyong sariling kaligtasan at self-defense. Kapag kinalimutan mo yan, magdudulot ito ng lamat sa organisasyon. Sabi ni Angwa sa kanyang isip habang pilit na pinipigilan ang pighati sa kanyang puso, hindi ko dapat nararamdaman ito, pero medyo nagtatampo ako. Hindi. Patuloy ang pagtulo ng luha ko. Pero alam mo kung anong ibig niyang sabihin, Angwa. Hinarap niya ang bida ng may paninindigan. Wika ni Angwa, kung iyan ang magpapatahimik sa iyong isipan, gagawin ko ang sinabi mo. Gagawin ko ang lahat para matuto ng martial arts para hindi ka na kailanman mag-alala tungkol sa akin. Salamat sa pag-unawa, tipid na sagot ni Sorayang habang nanatiling kalmado. Dahan-dahan na sumikat ang araw at kasabay nito ang paggising ni Yosan Green. Lumabas siya at literal na napatigil nang makita ang dalawa na seryosong nagpapaikot ng kanilang chi. Wika ni Yosan Green, ang likod ko. Anong ginagawa ng young leader? Bumanat si Dongpil nang may matikas na paninindigan para magpaliwanag. Wika ni Dongpil, tinuturuan niya si Angwa ng martial arts. Mukhang ang bagong yugto ng pagsasanay ni Angwa ay formal nang nagsimula sa ilalim ng gabay ng ating bida. Napatigil at naningkit ang mga mata ni Yosan Green sa tindi ng kuryusidad habang sinusuri ang enerhiyang bumabalot sa dalaga. Wika ni Yosan Green, mukhang martial arts ito na gumagamit ng yin energy. Sana ay maganda ito.
Bumanat si Dongpil nang may matikas na paninindigan para ibagsak ang isang dambuhalang katotohanan. Wika ni Dongpil, hindi lang ito basta maganda. Ito ang Moonyin Demonic Arts, isa sa 10 pinakadakilang martial arts ng Divine Cult. Literal na napatigil ang hininga ni Yosan Green sa tindi ng revelasyong ito. Wika ni Yosan Green, isa sa 10 pinakadakilang martial arts ng Divine Cult. Wow! Gayunpaman, kahanga-hanga, sa kabila ng kung paano nakokonvert ang internal energy ni Angwa patungo sa Moonyin Demonic Chi, ang kalidad nito ay hindi bumababa. Mukhang hindi man lang tumutulong ang young leader. Sa tingin ko ay ibig sabihin lang nito na naging napaka-consistent niya sa kanyang internal energy cultivation. Sumang-ayon si Dongpil habang binalot ng matinding pagkamangha ang kanyang mukha. Wika ni Dongpil, sa tingin ko rin. Hindi pa ako nakakakita ng chi na ganito kapuro. Talagang may talento siya sa aspetong yun. Napangiti si Yosan Green habang seryosong nag-iisip sa tindi ng kanyang mga na-realize. Sabi ni Yosan Green sa kanyang isip habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa paghanga, nakakagulat. Nakita niya ang hindi ko napansin hanggang ngayon. Magaling siya, hindi ganoon kataas ang kanyang martial prowess, pero napakatalas ng kanyang pandama. Marami talagang talentadong tao sa mundo. Nakikita ko na ang tunay na halaga ng mga tao sa paligid ko. Makalipas ang kalahating araw, lumipat ang eksena sa bumabiyaheng karawahe ng grupo ng ating bida patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Nagtanong si Yosan Green para linawin ang kanilang susunod na hakbang sa gitna ng paglalakbay. Wika ni Yosan Green, hindi ba sasama sa atin ang young leader ng House Sect? Malamig at walang kakurap-kurap na sumagot ang ating bida na si Sorayang. Wika ng ating bida, makikipagkita siya sa atin sa lugar kung saan natin kakatagpuin ang Mount Hua Sect leader. Hinarap muli ni Yosan Green ang ating bida at nagtanong ng may bahid ng kuryosidad habang pinagmamasdan ang kalmadong mukha ng ating bida. Wika ni Yosan Green, ano ang iniisip mo? Hinarap ni Sorayang si Yosan Green ng may napakakalmadong tono para ilatag ang kanyang pananaw tungkol sa kanilang kakatagpuin. Wika ng ating bida, tungkol sa kung paano sila magre-react. Hindi ako naniniwala na gagawin niya ito, pero kung darating si Hong Sanja ng mag-isa, ibibigay ko sa kanya ang respetong nararapat sa kanya. Ang isang dissenting orthodox sect ay tatanggihan ang aking alok. O, kahit man lang ang isang taong marunong mahiya. Napatigil at naniningkit ang mga mata ni Yosan Green sa narinig. Wika ni Yosan Green, paano kung may kasama siya? Bumanat ang ating bida ng may matikas na paninindigan habang sinusuri ang bawat posibleng galaw ng kalaban. Wika ni Sorayang, kung ganoon ay wala nang pangangailangan na ipakita sa kanya ang anumang respeto, bagaman hindi ko naman talaga binalak na isagawa ang pagpapasuko ng mag-isa. Ang gusto kong malaman ay kung gaano karaming tao ang dinala niya. Kung iilan lang ito, ibig sabihin ay kaya pa niyang isaalang-alang ang mga kahihinatnan sa kabila ng pagiging tanga. Nagtanong muli si Yosan Green habang binalot ng dambuhalang kuryosidad. Wika ni Yosan Green, paano kung nagdala siya ng isang buong hukbo? At sa mismong segundo na yun, literal na huminto ang karwahe. Yanig ang buong paligid nang dumating sila sa kanilang destinasyon. Isang dambuhalang kumpol ng mga martial artist ang kasalukuyang naghihintay sa labas ng pavilion, handa para sa isang madugong tapatan. Isang napakalupit ng ngiti ang semilay sa mga labi ng ating bida habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng kagalakan. Wika ni Sorayang, kung ganoon, hindi ko na kailangang makaramdam ng guilt kahit konti. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang labanan habang ang ating bida ay handang harapin ang buong hukbo ng Mount Hua Sect nang walang pag-aalinlangan. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.